at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dilingin natin sa Panginoong Diyos sa pagtitipon-tipon natin sa Kanyang banal na hapag, na tayo ay Kanyang pagkalooban ng Kanyang biyaya, ng Kanyang pag-ibig at ng kaligtasan. At hilingin natin sa Kanya ang Kanyang awa at pagpapatawad para sa lahat ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinapasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, 10 dayuhan ang mangunguyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Tayo pong lahat. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa 5 bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko iyong mga bansang
sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, iyong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya at humayo sila at pumasok sa isang bayan sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Si Propeta Zacarias, na narinig natin sa unang pagbasa, ay nabuhay at nagsalita noong panahon na ang mga Hudyo ay kababalik pa lang mula sa kanilang pagkakatapon sa Babilonya at ngayon sila'y umuwi muli sa kanilang bayan. Pero sa kanilang pag-uwi, ang nakita nila na dati nilang bayan, lalong-lalo na ang Jerusalem, ay isang lungsod na sira-sira at magulo. Na ang lahat ng kanilang mga itinayo at lahat ng naroroon dati ay wala na. Kaya ito ay isang panahon na parabang sila'y nawawalan ng pag-asa at nanlulumo ang lahat ng tao dahil ang kanilang binalikan ay isang lugar na hindi na nila makilala. Kaya sa pagtatapos ng pagbasa, ipinahayag ni Propeta Zacarias ang isang magandang pangitain. Sabi niya, darating ang panahon na sa Jerusalem ay magpupunta ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang bayan. At ang lahat ng mga tao, maging ang mga dayuhan, ay mangungunyapit sa bawat mga Hudyo at sasabihin sa kanilang, sasama kami sa inyo sa Jerusalem dahil sumasa inyo ang Diyos. Ang panahong ito ay parang hindi natupad sa panahon ni Jesus. Dahil sa mabuting balita, sinabi rito na si Jesus ay papunta ng Jerusalem.
At alam natin kung bakit siya pupunta doon. Upang harapin ang kanyang pagdurusa, upang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Pero pinipigilan siya at hinaharangan siya ng mga Samaritano sa mabuting balita na ito. Dahil ang tingin nila kay Jesus at ang lahat ng mga Hudyo ay kanilang kalaban. Maging ang mga alagad ay tila hinahadlangan si Jesus sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Kung matatandaan ninyo, pinigilan ni Pedro si Jesus noong sinabi ni Jesus na kinakailangan niyang magpunta sa Jerusalem upang maghirap at mamatay. Kaya itong pagpunta ni Jesus sa Jerusalem ay sinasalubong ng napakaraming pagsalungat at pagkontra. At hindi lang doon, maging sa pagdating niya doon, haharapin niya ang mga matatanda ng bayan, ang mga saserdote at mga eskriba at ang mga pinuno ng relihiyon. Pero malinaw kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin. Malinaw kay Jesus na ang pinakamahalaga sa lahat ay walang iba kundi ang gawin ang kalooban ng Ama. Wala siyang pakialam kung iiwan siya ng mga alagad. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba o kung haharap siya sa napakatinding paghihirap at pagsubok. Pero maliwanag kay Jesus na kung ano ang nais at kalooban ng Ama ang siyang dapat na masunod. Pinagtitibay nito ang mabuting balita natin noong nakalipas na linggo. Kung natatandaan ninyo, ipinahayag ni Jesus ang talinghaga tungkol doon sa 2 anak na lalaki ng isang may-ari ng ubasan na inutusan niya na magpunta sa ubasan at magtrabaho. Ang isa'y sumagot ng oo pero hindi sumunod. Ang isa'y sumagot ng hindi, subalit sumunod rin pagkatapos. Itinuturo ni Jesus sa mga alagad na ang pinakamahalaga sa lahat sa pagiging alagad ng Diyos ay ang kahandaan na sumagot, tumugon, at sumunod sa kalooban ng Ama. Itong dahilan kung bakit ginawa ni Jesus ang lahat, kung bakit siya nagpagaling ng may sakit, kung bakit siya nagpatawad ng mga kasalanan, bumuhay ng patay, nagturo sa lahat ng mga tao, ay dahil ito ang nais ng Ama, kalooban ng Ama. Ngayon, hindi ibig sabihin na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Ama, ay magiging madali ang lahat. Magiging maayos ang lahat at wala nang magiging problema. Kung minsan, kung kailan ka pa nga nagsumikap na magpakabuti, kung kailan mo pa sinimulan na sumunod at mag-alay ng buhay para sa Diyos at para sa iba, doon pa dumarating ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Dahil kahit kailan, hindi naman nangako ang Diyos na kapag sumunod ka na sa akin, wala ka nang magiging problema. Walang pangako ang Diyos na kahit na ano doon. Dahil maging si Jesus ay dumanas ng mga bagay na ito. Pero hindi niya ito nakita bilang hadlang sa kanyang dapat na gawin. Pwede naman niyang sabihin dun sa 2 alagad, sige, paulanan nyo na ng apoy ang mga taong yan. Sige, parusahan nyo na at pugnawin ninyo ang kanilang buong bayan. Hindi nila ako dapat hinahadlangan dahil ako ay anak ng Diyos. Hindi. Dahil alam ni Jesus na mangyayari ang mga bagay na ito. Pero alam ni Jesus na ang kanyang gagawin ay higit sa lahat ng mga bagay na ito. Higit sa lahat ng pagtanggi at pagtataboy sa Kanya, higit sa lahat ng Kanyang hirap na daranasin, ang magiging bunga ng Kanyang pagsunod sa Ama ay kaligtasan para sa lahat. Ito ngayon ang ipinaalala sa atin ng mga pagbasa. Na sa pagsunod natin sa Diyos at sa pananatili natin sa pagtalima sa kalooban ng Ama, darating ang panahon, nahahamunin pa rin tayo ng panahon at ng mga taong nakapaligid sa atin. Subalit katulad ni Jesus, manatili nawa tayo doon sa daan ng katapatan, sa daan ng pagiging masunuring bilang mga anak ng Diyos upang makamit natin ang higit sa lahat ng mga bagay na ito. At ito'y walang iba kundi ang kaligtasan at isang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Ipanalangin natin ang bawat isa na humaharap sa pagsubok at mga hamon sa kabila ng paggawa ng mabuti, pagsasabi ng totoo at sa pagiging mabuting tao. Na nawa sila'y huwag mawalan ng pag-asa, subalit dahil ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako ng kaligtasan. Amen. Mga kapatid, mapagpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa.
Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. At sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo, ang mga nakapit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hugkang at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukhang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Magsiupo po tayo. Hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kitaasan, magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At bilang mga anak ng Diyos, halina at sama-sama tayong manalangin sa ating mapagmahal na Ama. So
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi natin sa bawat isa ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na narito at tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lagi ang inyong buong pamilya at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo
Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-iibig, pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.